Hello! Let's try this. Ay, ano muna tayo? 2D. 2D toolpath. May box na tayo. Tapos, reference ang zero natin. Ang zero natin ay dito sa ibabaw. Sa corner. Sa corner, so, 2D mill. Puro dynamic mill. So, usually, hindi ko na anuhin yung feed rate, spindle speed. So, simulan natin sa pacing. Ay, hindi. Simulan natin na ano ko na parang nagugustuhan ko simulan muna gumawa ng stock model, parang reference ba ng aking so ginamitan ko glass, tapos palitan natin ng kulay para transparent. So siya, kita ko na siya dyan. So parang nagugustuhan ko siyang gawin ganun palagi, simulan sa stock model, tapos saka natin gawan ng pacing. So, ay hindi. Maganda yung sige, pacing. Pacing natin muna sa, yan. Siyempre, ang pace mill natin ay yung 2 inch. Sabi na, 2 inch pacing. Tapos, zero na natin yung surface, zero na natin. The rest, okay, taasan natin yung pag retract, yung clearance. Okay, pero gusto ko yung zigzag na natin. Yan, para maganda. Tapos roll feed rate ay gawin natin 100. Ignore na natin yung hindi ko na yan papaguhin para mabilis tayo. Ang radius ay gawin natin, clearance gawin natin 25%, tapos 250% para mabilis. Yan, diba? Ay, hindi. Pala. 50%. Para pagpasok niya, di ba? Tapos, gawin nating loop. Ignore na natin tong roll-in. Yan, para i-reduce. Ngayon, itirahin natin ay itong outer profile. So, ang magandang tira dyan ay sa high speed dynamic milling. Try natin dynamic milling. Gamitin natin ng tapos avoidance. Yan. Tapos gamitin natin ng pang wrapping ay 0.75. Meron ba rito? 0.75. Ito na lang, 625. Ba? 5.8 na N-mill. Tapos, approach natin, gawin natin ng 25. Tapos, offset ay gawin natin 10 tau. Feed rate, okay lang.
Di na natin babaguhin ang feed rate ha. Kung ganyan na ano. 25%, sige, okay na yan. Ito, gawin natin na 0 na yan. Tapos, yan. Ano yan? When, yan. So, full depth na natin. Ito yung latest ngayon sa, meron na siyang finishing syempre. Lead in, lead out. So, lagyan natin 10 tao. Tapos, yan. Isang pass lang. Tapos, clearance natin ay 2 inch. Tapos yung depth niya, syempre, yung dito. Yung, ganyan. Gawin natin, copy paste natin to para mag true up. Hindi maganda dahil kulang sa outside. Yan. Yan. Layuan natin ng, alisin na natin to, never, para ano. Yan. Ganda. So, meron na tayong pacing, meron na tayong outer. Tapos yung finishing nandyan na rin. And finishing niya, oh. Ito, diba? So, pag tinira siya ng pin, finishing. Diba? Okay na yan. Ngayon, ito sa loob. Sa loob nito, saka ito. So, ano maganda? Ito muna sa loob na to. So, ang magandang banat dito ay area. Tapos gamitan natin itong automatic. So, ito yung maganda sa Mastercam. Meron siya na bahala pumipili ng avoidance sa kanyang air region. So, yun din sa 5.8 natin gamitin. Hindi na natin babaguhin yan. Tapos, sunod ay 45. Sige. Minimum, hindi na natin baguhin yan. Wall, 0 na natin. Depth, okay lang yan. Wala nang pagbabago. Trochoidal, tapos wala, okay naman. Hindi naman ganun yung ano. Gawin natin 2 inch para mataas. Sa entry, lalagyan natin ng 5 tao lahat. Hindi naman papasok sa loob sa labas yan. So, exit, gawin natin 50 tao. The rest, okay lang yan. Tapos, okay na yan. Increment na lang natin. 0. 45. Check natin. Okay. Diba? Litan natin yung step over. Pwedeng dynamic, pwede na siguro tong i-dynamic kaya natin para maganda. Sige, dynamic. Tapos 20, feed rate 100, step over gawin natin 25%. Micro relief 0.10 tao, 0. Tapos finishing, lagyan natin finishing. Yan lang. The rest, okay na. Yan, mas maganda itong dynamic. Yan.
Diba? Dito magkakaproblema. Finishing. May finishing na, no? Lead in, lead out pala. Lead in, lead out. Yan. Mag-overlap tayo ng 10 to. Corner. Gawin natin 150. Mid rate. Offset. Okay na yan. Tingnan natin. Yun, lumalabas siya doon. Tinira ng pagganan. Okay. So, dito, lagyan natin. Tapos, lagyan natin to. Tapos, entry motion natin ay helix radius ay 0.5. Single 0.025. Plunge ay angle ay 2 inch. Tapos scale 120%. May 0 na siya dyan. Tapos agreement. Yan. Yan. Ang laki ng ramp ng entry. Gawin natin 0.20, 0.35 lang pala, 0.3 lang. Yan. Ang bago na naman yan ito, taper helix. Bagong ano na naman yan, bagong ano ng Mastercam. So, kikita mo yung entry niya, yan o. Diba? Yan yung ano ng bagong Mastercam. So, helix yung kanyang ramp. So, maganda daw siya kasi hindi mabubulunan yung end mill or yung chips. Lalabas ka agad. Yan ang sabi. Well, sabi nila. So, okay na yung ating mga ano. Ito, pasadahan natin to ng ano bang size nito? Size ay 0.125. Kaya yan ng ano. Gawin natin ng tingnan natin kung ano mangyayari. Diba? Parang ano siya? Parang pill.
ba? May finishing na rin. So, meron na tayo rito. So, ang problema lang natin ay yung mga radius nga pala nito, di ba? So, gawin natin yon, yung malilit na radius na corner. Ang magandang banat yan ay dynamic contour. So, tirahin natin to, ito, saka ito. Dynamic contour. Tapos, ang gamitin nating anvil ay, kasi half inch yung mga radius, ang ano natin ay 3.8 na 0.375. Ito, 3.8 na anvil. Dahil hindi na natin baguhin ang feed rate. Tapos, holder, wag na natin pakialaman. Tapos, ito. Approach natin ay gawin natin 20 tau. Ang approach, 0 na natin yan, pati yung bottom. Gawin natin 15. Tapos, 10. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Counter walls ay 625 divided by 2. Ganun din dito. So, okay na yan. Cut tape, wag na. Finish pad. Para, wag na. Pwede naman kasi para hindi siya mabulunan sa corner. Unti-unti. Gawin natin dalawa. Tapos, 1.5 tau. Yung pag-step over. Compensation 0. Tapos, wag na natin lagyan yan. Clearance 2 inch. Increment 0. Tapos, depth cut. Okay na yan. Finishing. Okay na yan. Okay na. Okay na. Tolerance. Okay na yan. Finishing. Contour wall. At okay na yan. Pati sa labas kinain. Mali yung ano niya. Pag ganyan, i-manual na natin. Dynamic. Maganda. Ito lang. Kung makuha maganda.
nilinis niya yung corner. Corner wall. Okay. So, yan. So, maganda, lalagyan rin natin ng isa-isang stocks. Kung ako, nilalagyan ko yan ng stocks bawat para nakikita ko, pero para mabilis. Lagyan natin ng ito. Oops, mali. Pacing. Ano siyang ba galing to? Ito pala. Copy. Tapos, lahat na yan. Tapos, 1. Tapos, okay na yan. Okay na. Stock model. Yung 1 kanina. Hindi ko siya magamitan ng verify na gamit ang machine. Kasi nagka-crash kasi ano ba tawag doon? Pag ang Mastercam mo ay student version, may mga limitation. So ayan na. Merong ano ba to? May malaki pa akong gap dito. Bakit hindi ba tinira siya ng nakalutang yung ko So, yan. I-pass natin yan. Yan. Okay na yan. Pass. Regenerate. Pakita ko sa inyo kung bakit naglalagay ako ng stock model sa umpisa. Ayan, okay na, di ba? Yung green. Okay na yan. So, bakit ako naglagay ng stock model? Gumamit naman ako ng kasi pwede mo siyang gamitin dito. Sa halip na gumamit ka nitong hindi. Kasi, meron kasing pwede mo siyang gamitan nito na dito sa dynamic area wrapping. Asan ba yan? Ito, OptiWrap. Pwede mo siyang gamitin na OptiWrap. Halimbawa tapos i-ano na natin yan. Sige. Ganyan. Tapos so wala ka ng boundary gagamitin, malaki yung block mo, pwede mo siyang dito ilagay. So 1, tapos ito i-select mo yan. Tapos Mastercam na magko-compute kung gaano kalaki yung stock na kakainin lang. Hindi mo na kailangan i-select yung boundary. So bla bla bla. Tapos ano pa ba? Wala naman akong masyadong babaguhin dito. Cut depth. Ano yan? Tingnan natin. Pati loob kain yan. Pati yung mga dito. Ayan di ba? Diba? Napakadali. So,
Diyan pa lang, oh, natapos na eh. Gamit ko lang itong stock models. Hindi ko na kailangan pipiliin yung boundary. So, yan pa lang okay na. Oh. Diba? Ganda. Yun lang. Wala na. Ano pa? Ano pa ba? So, kung may tanong kayo, pwede nyo na naman akong i-message sa Facebook ko. Okay? Thank you. Bye-bye.